Good day mga guys. Ngayong araw na to magtatato tayo ng portrait. Custom design to na napili ni sir tapos ako na lang yung nag-edit. So ayun yung naging resulta guys. Mabibigay ko pala na tips sa inyo pag nag-stencil kayo, gumamit kayo ng lapis tulad ng nakikita nyo sa video. Kasi mas maganda yan pang stencil kaysa sa ballpen. Yan. So ito yung gagamitin natin na ink guys. Arctic ink, Advanced Black and Gray. Ayan. So trending na trending ngayon yung Arctic ink kasi maganda yung quality niya. Yan, kaya yan yung ginamit natin. So dito pala guys, gumamit ako ng black na dynamic black. At syempre sa baba tayo nag-umpisa kasi common naman yon na dapat sa baba kasi pagka sa taas ka nag-umpisa pwedeng mabura yung stencil. Yan. So mga basic lang naman yan na sinasabi ko pero importante pa rin yon para magawa nyo yung tattoo nyo ng maayos. Yan. So sa black syempre inuuna ko yan kasi pagka nag-light ako nahihirapan akong habulin yung mga kulay. Kasi pag inuna ko yung light, base lang to sa experience ko kasi pagka inuna ko yung light, pwedeng madumihan yung yung mga ink pagka nag-black ako, 'di ba? So iba yung process ko dun sa process ng iba. Kasi may mga nakita akong tattoo artist dito sa Facebook na iba yung diskarte nila. Minsan inuuna nila yung light bago sila nagda-dark. So may kanya talagang may kanya-kanyang diskarte at nasa sayo na lang talaga yon kung paano mo magagawa ng maayos yung trabaho mo. Kahit ano pang diskarte yan. Masyadong malawak yung pagtatato. Walang katapusan yung pag-aaral dito kasi art to guys. So kanya-kanyang diskarte pwede yun. Pero kung gusto mo akong gayahin, wala namang problema dyan. Gayahin mo yung style ko at wala namang masama dun. For me, basic at common naman na ganito yung style ng iba. Pero may mga iba talaga na masyadong ma-explore. Nakikita nila yung sarili nila na mas mabilis sila doon at mas maganda yung artwork nila. So yun yung ginagawa nilang diskarte. Sa akin kasi iba. Ito talaga yung diskarte ko. Kaya yun yung sinasabi ko. Ang mga ginamit ko pala dito na needle guys ay 5RL, 14RS, tapos 15cm at saka 7cm. So yung CM guys, kapares lang yan ng RM. Kaya huwag kayo masyadong ma-confuse kung ano ba yung pipiliin nyo doon. At yun mga guys, sa volts. Lagi akong nagsasabi sa inyo, iba-iba tayo ng style pagdating dyan. Pero yung ginagamit ko na volts ay 5.5 sa lining. Tapos sa shading naman ay 6. So maliit na maliit lang yung difference. Pero kasi ito yung Flux Max na clone. So yun yung adjustment ko. Base yun guys dito sa ginagamit kong machine. Pagka kasi ako Mass Tracer yung Dragon Hawk. Ang volts ko doon ay 5 sa lining tapos sa shading naman ay 5.5. So medyo mas mababa yun guys, diba? Kaya nakadepende talaga yun sa machine kung ano ba yung ginagamit nyo. Pero para sa akin yung pinaka common na volts ay 6 tapos 7. Ayan yung pinaka volts talaga na ginagamit ng iba. Sa tingin ko. Kasi yun din yung ginagamit ko before. Pero ngayon, binabaan ko yung voltahe ko kasi nakikita ko yung sarili ko at nafe-feel ko yung machine na mas maganda pag ganun yung voltahe ko. Kaya yun yung marirecommend ko pagka yung gamit yung machine ay katulad ng sa akin na Spectra Flux Max. Clone lang pala to guys so made in China lang siya. Kasi yung original ay nasa 69,000, 65,000 mga ganun. So masyadong mahal. Kaya ayaw ko naman bumili ng ganung kamahal guys. So ito na lang. Kasi ito nasa around, pag yung mga reseller dito sa Pilipinas ay nasa 13,000. Tapos sa mga Shopee naman or Lazada ay mabibili nyo lang to ng 8,500 mga ganyan. So doon na lang kayo bumili kung gusto nyo magtipid.
At syempre sa needle, yung gamitin nyo na lang yung mura kung nag-uumpisa pa lang kayo. At kung yun yung feel nyong gamitin na needle, kahit medyo magaling na kayo, pwede naman, wala namang ano yun eh, wala namang problema dun eh. Actually ako nga, ginagamit ko pa rin ngayon, Yellow Dragonfly. Magkano lang yun guys, mura na yun. Pero yung quality na hinahanap ko ay meron naman siya. So nagagawa ko pa rin yung tattoo ko ng maayos. Kahit yun lang yung gamit ko na needle. Ngayon kasi, ang ginamit ko ay emalya lahat. Kasi guys, marami pa akong needle ng emalya. Kasi 'di ba nga nabigyan nila ako ng needle. So marami pa ako nun. At syempre, kailangan kong ubusin 'yon kasi may expiration date din naman kasi yung yung needle, kaya importante na huwag kayong masyadong bumili ng napakadami. Yung sapat lang. Yan, kasi nag-expired din yan guys. So baka magkaroon din siya ng mga problema pagka hindi nyo nagamit. Kaya gamitin nyo at magtattoo kayo ng magtattoo para matuto pa kayo. Yan. So ngayon guys, ang ginamit natin Arctic Ink. Marami nagtatanong kung maganda daw ba. Pero ako guys, based on my experience, ilang beses na akong nagtattoo gamit yung ink na to. At magandang maganda yung nagiging resulta ng mga gawa ko. Yan. Kasi syempre sasabihin nyo Philippine made. Pero para sa akin, okay naman to talaga. At saka mura pa guys, 'di ba? So kung nagbabala kayo bumili ng Arctic Ink, pwede kayo makabili niyan kay Sir Bong Arquines. Yun, pwede nyo siyang kausapin about dun sa mga ink. At meron naman silang shop sa Tutuban Mall. Yan, dun maraming ink dun guys. Pwede kayo mamili ng gusto nyo. At malaki yung masisave nyo na pera kung nag-umpisa pa lang kayo. Kasi kung branded agad na galing pang ibang bansa, medyo pricey yun. Kaya hindi ko rin yun mare-recommend sa mga nag-i-start na katulad nyo. Yan. So yun lang naman guys. Tingnan nyo lang yung gawa ko, yung style ng pagtatato ko. Ayan, ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan kung paano ko siya ginawa. So break time muna kami guys. Ayan, may natitira pang layon. Pero yung portrait at saka yung kalmot, halos tapos na. May pagka 3D yan guys yung kalmot. So nakikita nyo may anino sa ilalim, 'di ba? Ganyan lang yung style ng paggawa dyan. So hindi ko na pala nakunan yung layon kung paano ko siya ginawa. Kasi medyo nagahol na ako sa oras. Kasi kung mag-video pa ako guys, matatagalan lalo. Kaya hindi na ako nag-video. Pero ginawa ko naman yung best ko dyan. At sana may natutunan kayo sa mga sinasabi ko talaga. Kasi syempre para din sa pagtatattoo nyo yun guys. Para makagawa kayo ng mga pyesa na ganito. Medyo critical to kasi syempre kailangan malinis yung portrait. Pero huwag kayo masyadong ma-pressure. The more na maganda yung balat ng tinatatuan nyo, the more na makakagawa kayo ng magandang tattoo. Kasi ano yan guys parang advantage yun 'di ba? Kasi pagka maputi yung client, pwede nyong gawing colored, pwede nyong gawing advanced black and gray, pwede nyong gawing black and gray lang. Pagka maputi, pagka kayo manggi, i-suggest nyo na mag black and gray na lang kasi hindi madaling palabasin yung colored sa kayo manggi. Yan. Pero yung traditional black and gray, maganda yun sa mga kayumanggi. Yan. So, yun yung i-suggest nyo na design para sa kanila. So, dito guys, tapos na tayo. Ayan, naglinis na ako. At tatanggalin na lang natin yung tissue. Ayan yung naging resulta ng ginawa ko. Sana may natutunan kayo dito sa video ko na to guys. Pasensya na kung medyo matagal bago ko nakapag-upload ulit. Kasi medyo marami tayong ginawa. Kaya yun. Pero ngayon mag-upload na tayo guys. Yan. So dito guys nagpuputi na ako. Ibig sabihin malapit na tayong matapos. Yung ginamit ko pala na white dyan ay Eternal White. Yan. Tapos yung needle ko 5RL lang.
Pwede nyong lakihan yung needle nyo, mga 7RL, mga ganun. Pwede rin yun guys. Ako kasi 5RL lang para malinis lang yung style niya. Minsan ginagamit ko yung yung 14RS pagka yung parang nasa likod yung mga background, kunyari may building tapos may portrait sa harapan. Maganda yun, lagyan nyo ng outline yung gilid ng portrait para mas umangat pa yung portrait nyo. Yun, pwede nyo gamitin yung 14RS doon, makapal na puti. Pero kasi may mga napanood ako ng video sa Amerika na hindi raw maganda kasi yung ganong style kasi nga madali siyang mag-fade. Hindi naman tumatagal yung kulay white. So parang parang off lang yung kulay, parang wala lang. 'Yun. So opinion nila 'yun. Depende pa rin 'yun guys kung ano ba talaga yung dapat mong gawin sa isang tattoo. Kung saan mo siya mapapaganda. Yan. So dito guys, tapos na ako, lilinisan na lang natin at ayan yung ginawa ko guys. Sana nagustuhan nyo yung video na to at syempre wag nyo kalimutan mag-subscribe at palike ako ng video na to. At click nyo rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga tattoo videos ko. Ayan. So sana guys, supportahan nyo rin pala ako sa Facebook page ko na Rec Tattoo Studio. Pero wala talaga akong studio guys, sa bahay lang po ako nagtatato. Sana sa susunod magkaroon na tayo nun. At hanggang dito na lang muna guys, sa susunod ulit. Bye!